Good morning mga boss. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang araw at mapagpalang gabi saan mang sulok kayo ng mundo. Ayan, mega love shout out po. At siyempre sa mga solid na aking subscriber dyan. Ayan, mega love shout out po. Ngayon ay bago tayo magsimula pala. Ayan, shout out muna kay Mami Mercy Kalunod. Ayan, mega love shout out po. At kay Ma'am Rosalina, ayan, mega love shout out po. Kaarating plus one. Ayan, mega love shout out kay Ma'am Analiza. Ayan, mega love shout out po ay ang kanila pong mga channel ay Analiza Official at Rosalina R. Ayan, sari-sari po ang inyong mapapanood dyan. Mayroong walwalan mayroong words of God. Ayan. At siyempre ang kanilang main channel ang kanilang korporasyon ang Kaarating Plus One. Ayan, diyan po ay mas marami kayong mas marami kayong matututunan ang lalong lalo na pagdating sa words of God. Masyadong mahigpit ang aming guard. Ayan, siyempre hindi mawawala dyan ang pag games tuwing Biyernes po ay mayroon silang pabingo sa kanilang mga member at subscriber na gustong maglaro. Siyempre may karapatang pa-premium yan sa mananalo. Yan. At siyempre hindi mawawala ang Nani Sanchez Vlog. Ayan, mega love shout out. At kay Biyahing Brankel Sam. Ayan, mega love shout out po. At kay Paul Donisa Official. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, siyempre dito tayo. Ayan ang bahay ng dating Presidente Pinoy. Ayan, napakita ko sa inyo. Ayan, iya sa unahan. Pakita ko sa inyo, no? Yan. Ito. Yan. Yung may mga ribbon na yan. Yan, may kutsi na puti. Yan. Yan, ito. Di ba? Yan ang bahay ng dating Presidente Pinoy. Ayan, kapitbahay lang namin, di ba? Isang kanto lang. Pero yung nila, yung pinakagarahe nila, talagang as in kapitbahay talaga. Pinakagarahe nila ng mga tapos yung tirahan ng kanilang mga bodyguard, doon nakatira. Yung iba, yung mayordoma, yun ang nandito. Yun yata ang caretaker ngayon. Kasi di ba wala na ang dating presidente. Kaya parang ang nakatira na lang dyan yung matandang driver at saka yung mayordoma, si Mang Jimmy kung tawagin, yung matandang driver. Tawagin dito sa amin si Mang Jimmy. Ngayon ang lakad ko ay LTO, kaya tayo ngayon, hayahay tayo, walang pasahero. Papunta ko ng LTO ngayon, magre-rehistro. Ayan, as usual, siyempre may dala tayo ng may dala tayong paniguro sa pang red tape.
hindi na talaga maiwasan yan sa LTO. Alam nyo kung bakit. Kung gusto nyong mapadali, alam nyo na dapat yung gawin. Kasi nga wala talagang ugat na sa LTO. Kahit gustuhin man natin, wala. Yun na ang na kasanayan nila no? Kaya nga inaano ko na kung kailan mawawala yan. Kasi napakalaking bagay kung halimbawa 300, 500, diba? Napakalaking bagay. Ilang kilong bigas na yun mawawala sa'yo. Lalong lalo na ngayon ano, yung tawag nito, lalong lalo na ngayon yung yung pagkuha mo ng student, simula sa student, maliwanag na kwarta na. Pinagkakwartahan pinagkapirahan talaga, as in na pinagkapirahan. Alam niyo kung bakit? Kukuha pa lang kayo ng TDC. Ito para ito sa mga beginner yung future na gustong magkaroon ng lisensya. Para lang ito sa inyo ng mga beginner. Yung mga driver na at nakaranas na nito, sigurado makaka-relate kayo dito. Kasi nga yung mga, lalo na yung mga bago ngayon na kumuha, katulad kahapon nakausap ko yung bodigiro namin na isa, kumuha nga siya, gumastos siya ng 10K, no? Kasi hindi niya sinunod yung ano ko dapat makakatipid siya kahit mga 3K, makakatipid siya. Pero mo gumastos siya ng 10K, kumuha siya ng lisensya. Kaya ito, yung mga beginner, pakinggan nyo ito para masundan nyo rin, no? Pagkuha pa lang ng TDC, dadaan kayo sa ano, halimbawa gusto nyo dumaan sa legal, hindi kayo makakakuha kagad ng ano, TDC. Kailangan nyo seminar muna. Tapos pagkatapos nyo mag-seminar, mag-online kayo para sa student permit. Tsaka ka ngayon may entertain. Ngayon, kung gusto mo, mag-online ka na at pinaka-shortcut ito pero talagang magbabayad kayo ng printing. Dito, yan, ilalim tayo sa flyover. Dito na ako sa may ilalim ng Aranita. Ngayon, pag online ka na para sa student, pupunta ka na doon sa kung saan aprobado yung driving school. Yan, kukuha ka na ngayon ng TDC. Yon, pagkuha mo ng TDC, magsiseminar ka ngayon doon ng 2 to 3 days. Yun pa lang yun, student pa lang yun. Ngayon, siyempre kung may trabaho ka, kailangan mong gagasto ka. Doon ngayon papasok yung kasi kung kukwentahin mo 3 araw ka mawawala, ay baka maawol ka sa iyong trabaho. Diba? Maliban na lang pag malakas ka sa yung pinagtatrabahuhan, diba? Di ngayon mapipilitan ka ngayon para mapabilis yung trabaho mo sa pagkuha ng student pa lang. Ngayon, pag nakakuha ka na nun, magantay ka na ng 1 or 2 months. Ayan, para makakuha ka naman ng lisensya. Pag makakuha ka ng lisensya, yung pahirapan pa rin doon. Kasi ang dami pa sa yung hihingin na kung ano-ano. Na kung tutusin, hindi naman na kailangan. Para nga lang, mapilitan kang dumaan doon sa gusto nila.
Oh, ganun lang ka simple ang ano doon. Ngayon, yung TDC na tinatawag, doon ka pahihirapan kasi pag hindi ka dumaan ng driving school, automatic mag-ano ka ng driving school. Bali 10 days yun. Doon ka nila pahihirapan. Pero nakatipid ka doon kung sisingiling ka ng 2,000. Kasi nga pare-parehas kayong nakatipid eh. Hindi na gagasto ng gasolina yung driving school. Hindi ka na magpa-practice. Lahat, as in, nakatipid lahat yung driving school. Yun nga lang, hindi ka dumaan sa tamang proseso. Oh. Diba? Kasi ang laki ng mawawala sa'yo eh. Bukod doon sa seminar mo 2 araw, yung anuhin mo pa doon sa driving school, susunugin mo pa ng 10 araw kasi magpa-practice ka doon. Yan, doon napapasok lahat ang printing. Pero nakatipid ka na. Ngayon, nakatipid ka doon kung 2,000 lang. Kasi pag dumaan ka sa proseso, ang driving school 6,000 to 7,000 ano lang yun, 3 days. Oh, 3 days. Yung ano pa, yung dalawang klase kasi yon. Dalawang klase, nakalimutan ko yung tawag doon sa isa. Ngayon, ang pinakamabigat doon na sa kukuha ka na ng lisensya. Yeah, doon ka na nila babanatan na hindi i-honor yung driving school, mga ganyan na may mga ganyan na tema. Kaya yung iba, mapipilitan talaga hanap ng paraan. Doon ka ngayon nila bibirahin. Pamanatang kanila doon ng 9 to 10,000 ang singila nila. Clear na lahat. Pero kung ikaw ay may student na, padadaanin ka pa rin, pakukuhain ka pa rin ng TDC. Yan ang style nila. Ngayon, pag makikipag-bargain ka na sa kanila, 9 to 10,000 yon. Sila nang bahala lahat, TDC, kung saan-saan. Doon kanila bubanatan. Tayo dahil may kakilala, ang singilan nila, pag yung mga kakilala, 6,500 to 7,000. Yan, ganun ang nila. Yung sistema nila. Pag may kakilala ka doon sa pagka laking bagay yun sa'yo, di ba? Kung halimbawa ikaw gagasto ng 10,000, doon ka na sa 7,000. Nakaminos ka na. Mapapadali pa. Di ba? Ganon ang naging sistema. Kaya pagdating ng napipilitan talaga. Kasi nga, babanatan kanila ng kung ano-anong hihingiin sa'yo na alam mo naman na napaka-imposible. Ikaw, dahil ang yung trabaho mo, ayaw mong maawol, ayaw mong mawala ng trabaho, may lisensya ka nga, wala ka naman trabaho, hindi ba? Ganon ang nagiging kalakaran. Kaya napipilitan silang magdaan sa red tape. Ayun, iyan ang nagiging problema. Ayan, ngayon dito na ako sa may emission. Huminto lang ako. Saglit, dito na ako sa may emission. Papasok ako dito. Emission. Ayan, yan ang ating suki. Emission. Papasok na tayo dito. Saan ba pwede? Ayan. Yan ang sa atin. Kailangan talaga dumang ka sa red tape. Ngayon, pwede dyan? Okay.
dito na ako. Ayan, pipila muna tayo. Para naman ano. Ayan. Ito proseso ito sa proseso naman ito sa pagparehistro. Ngayon pag ano ka naman, dadaan ka naman ng ano, pag gusto mong ayaw mo nang dumaan, another ano naman yon. Another bayad na naman yun pag gusto mong hindi ka na magpapa-smoke. Ang tawag naman doon nila is ano, ang tawag naman nila doon is non-appearance. Yan, doon ka naman nila titirahin. Ganon ang mga nagiging sistema ng red tape dito sa ating dito sa ating bayan, no? Kaya nga yung mga bus ko diyan, ayan, nagkaroon na kayo ng idea, no? Ayan, may mga pagkakataon na ayun. Ayan. Paano? Sana may natutunan kayo, no? Kaya ayan, paalam na muna dahil asikasuhin ko muna ito. Ayan, paalam muna. Alright, ngayon ay tapos na tayo. Tapos na tayo sa emission. Mahal ng emission, 600. Next natin ay ito na. LTO na ang next. Prepare muna natin bago tayo lumabas kasi hirap ng paradahan doon. Alright. Insurance kompleto na. Yan ang kailangan nyo, no? Pag magpaparehistro kayo, ang requirements, emission, insurance, at yun lang. Xerox ng ORCR nyo. Ngayon ay kano ang ano? Kano? 1,610. 1,610 ang emission. Ang tawag nito 1,610 ang $1,610 ang ano, ang parehistro. Ayun, 1,610. Ayan, dadalhin natin ito sa loob. Ito rehistro. Yan. Iyan lang naman ang kailangan yung ano pag magparehistro kayo ng sasakyan. Ang i-prepare nyo lang yung hindi pa expire na ano na rehistro. Yung hindi pa expire pag magpa-rehistro kayo kasi ano kayo ng penalty pag expire na yung ano nyo, kaya kailangan wag umabot ng ano expire. Bayaan nyo ng mag-ano doon, ang tawag doon, magka
mag-advance kayo 1 month before. Kailangan bago mag ano kayo, kailangan bago mag dating yung expiry ng ano nyo, rehistro, mag ano muna kayo, walang parkingan na doon tayo sa malayo. Dito na lang, paparada ko dito. Kailangan bago mag abot yung ano nyo, bago mag expire yung tawag nito, yung ano nyo, yung rehistro, magparehistro na kayo 1 month before para hindi kayo maabala. Sila kinambayad ano, pag nag-expire kayo, malaki ang penalty. Di katulad dati na 10 piso lang ang penalty or 100 pesos. Ngayon hindi, kukwentahin na kung ano, ma-penalty lang kayo ng 200 yata. Pinaka umpisa 200 yata ang ano. Kaya iwasan yung ma-penalty siyempre, para ngayon ang gagawin natin is pupunta na tayo doon sa LTO. Titingnan natin ang sitwasyon doon, kung paano ba sitwasyon, kung puno pa ng tao or puno. Kasi last day ngayon eh, last day ngayon ng huling buwan kasi ng January. Pero sa akin hindi ko naman ito gawa ng hindi pa naman ito penalty kasi hindi pa naman ito penalty kasi ano pa, February pa ito eh. Kumbaga in advance ko lang, last week ng February ito, huling linggo ng February, kaya hindi pa naman expire. Kaya yun, abangan nyo, punta tayo, update ko kayo mamaya. Alright, bye bye. Alright, sa wakas natapos din, nandito na ako, nakalabas na ako. At syempre sa daming mga paikot-ikot, natagalan tayo, inabutan tayo ng pagdating ko doon sa loob ano, inabutan lang ako ng mga 15 minutes. Pero yung pangkalahatan simula doon sa smoke, simula doon sa smoke, simula doon sa smoke, simula doon sa pag-process ng mga papel bago ko nakapasok sa loob ng LTO is inabutan ako ng 1 oras higit, no? Ngayon ay 10:27, simula alas 8, simula alas 8 hanggang simula alas 8 ng umaga, no? Inabutan tayo ng halos 3 oras. 3 oras ano? 2 oras kalahati. 8 9 10 3 oras. Kasi pumasok tayo alas 8. Nag-umpis tayo alas 8 pa emission. 11 3 oras. 10 9 10 11 11 9. Inabutan tayo ng 3 oras ano. Grabe ang proseso. Kumbaga wala naman na sa ano, no? Wala naman na sa tawag nito. Wala na sa wala naman akong tutusin eh. Wala naman ang kwenta yung ano, hinihingi kasi naglagay pa sila ng mga another na lamesa na kung ano-anong mga pinaglalagay doon. Kung tutusin eh, kayang-kaya na sa 2 tao lang eh. Doon lang sa main entrance pwede nang i-process yun, yung papel. Bibigyan ka ng pipil upan. Alam nyo, 4 na tao pa ang dinaanan
pagkagaling doon sa smoke, inspector. Yung inspector, ibibigay din doon sa isang tao sa isang lamisa. Yung inspector parang walang dadaan lang doon sa inspector, tapos titingnan, ibigay doon sa isang tao. Pagbalik doon sa isang tao, babalik sa kanya, pipirmahan. Buti kung halimbawa ikaw katulad nito ng mga last day, alam nyo naman ang mga Pilipino, mga ano yan, ako talagang advance ako kasi ang pina-register ko is 4 February, no? Yung January talagang yung iba naghahabol. Siyempre ang ano doon, talagang maraming magpapano kasi last day, pangalawa Biyernes pa. Kalain mo yon, pagkagaling mo doon sa smoke, ipapasa mo doon sa inspector. Pagdating doon sa inspector, may papipil upan, ibalik mo, tapos ipapasa doon sa isang tao. Pagpasa sa isang tao, ipapasa doon sa loob. May isang opisina pa doon. Ang ano nga lang, hindi tayo pwedeng mag-video sa loob, bawal. Ngayon, pagpasa doon sa loob, ibabalik doon sa inspector, tsaka pipirmahan. Anak ng baka naman. Grabe ang ano, kumbaga gumagawa lang talaga ng paraan para lang magtagal. Yung iba ano sa oras, mapipilitan talaga. No? Yun lang ang napansin ko ha. Hindi naman tayo ano. Pero siguro magbawas-bawas siguro ang ano ko lang. Magbawas-bawas tayo ng konti para bawas-bawas budget naman ba? Parang ipinasok yung tao para magkaroon ng pwesto, magkaroon ng sahod. Kung tutusin 2-3 taon lang, biruin mo dinaanan doon sa loob. Inspector. Inspector, tapos pinasa ng inspector, tapos yung pinasahan niya na kumbaga stapler lang. Yan tagal doon siyempre madami. Kamali-mali pa ng kumbaga yung dinikit sa akin ibang papel. Sabi ko iba yan. Ako pa ang nagpansin. Kasi kung magka-problema na naman doon sa loob, ba't magkaiba? Ngayon ang nangyari, pag ko doon, pasok doon sa opisina ng inspector, chinek, inilabas uli doon sa nagpasa, ibinalik sa inspector, saka ngayon pipirmahan. Pagdating mo sa pipirmahan, pupunta ka pa doon sa loob, doon sa ang tawag nito ay anong tawag yun? May tawag diyan yung customer service. Di ba? Pupunta ka doon. Pagdating doon sa customer service, ipapasa doon sa encoder para mai-encode yung mo. Kung hindi ka pa nakaano doon, ako naman yearly talagang diyan ako nagpaparehistro, kaya may record na ako doon. Yung mga walang record lang, ipagpasa ko doon, nasayang na naman yung kasi hindi man nagtanong yung customer service kung doon ba ako nagpaparehistro lagi. Di pagdating doon sa encoder, nakapila na naman ako. Siguro mga 5 hanggang 10 minuto ang nasayang, tinawag ako. Pwede na yun kasi may record na ako doon. Diba? Nasayang na kasi kulang sa information, hindi sila nagtatanong. Siyempre tayo naman, nag-aano tayo ng susundin natin ang proseso. Diba? Kaya yung iba mapipilitan talaga kasi nga sinasadya nilang pahabain yung oras mo doon. Kumbaga, sinasadya nilang babarin ka doon para maubos yung oras mo. Mapilitan ka ngayon makikipag-usap doon sa mga fixer. Ganun ang nangyayari. Kaya yun lang ang gusto kong iparating sa inyo. Sana naman kalimutan natin ang mga lumang kasanayan para magkaroon ng red tape kung ano-anong gagawin, kung ano-anong pairalin, di ba?
Huwag na nating sanayin na natin na walang red tape para matapos na ang problema ng korupsyon dito sa atin sa Pilipinas. Kumbaga, daldal tayo ng daldal. Kumbaga, may mga maitutulong naman tayo, mga suggestion, di ba? Kumbaga, may puna, nagbibigay tayo ng pwedeng solusyon. Di ba? Yun lang kalaki, ganun lang ang update ko sa inyo mga boss. And siyempre, boss ko na rin kayo. Di ba? Ngayon, ito, wala na tayong choice. Natapos na. Yan lang ang ating napapansin doon sa Ngayon ay dito na ako sa may Del Monte Avenue na ako. Pauwi na ako. Ayan. So, diba? Dito na tayo. Medyo matraffic nga lang kaya pinadaan ko na lang kayo sa kwento. Diba? Yan lang ang ating mga update sa pangkasalukuyan. Kaya sa mga susunod yung proseso naman ng pagkuha ng lisensya, yun nga lang ang kaso, gusto kong mag video doon sa loob. Kaso lang may nakalagay na bawal ang mag video. Pwede kang magkalkal ng cellphone mo, pero yung video bawal po kasi may gwardiya doon. Maya't maya naman sinisigaw. Ayun. Kaya siyempre patakaran nila yon para hindi mabuking. Pero maganda siguro kung may tayo, makukuhaan ko yung kung mayroon akong yung hidden camera, makukuhaan ko yun. Kung may hidden camera tayo, makukuha natin yon. Pero siyempre mahirap na dahil may kamahalan din ang hidden camera, maya malay natin pag sikat na tayo, di ba? Makabili tayo ng pag kaya nating i-afford ang hidden camera, magagawa na natin yon, di ba? Magagawa na natin yung mga ganong klaseng sistema. Kaya ayun, pauwi na ako. Ayun, traffic pa rin. Kalagpas na tayo doon sa may matraffic. Kaya yun, sa muli maraming salamat at sinamahan nyo na naman ako hanggang dulo. At siyempre maraming salamat din sa lahat ng mga solid nating subscriber. Kaya yan, update lang tayo. Maraming salamat po at hanggang dito na lang. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. God bless us all. Ayan, bye bye.